Masama na ba akong ina dahil mas pinili kong bigyan ng magandang kinabukasan ang anak ko kaysa samahan siya? Ang pangalan ko ay Laura. Tubong Bukidnon, kung saan ang umaga ay maihamog, ang lupa ay kayang magpalaki ng mais, at ang pangarap ko noon ay kasing simple lang ng buhay sa bukid. Lumaki ang anak ko ng maayos. Ang anak ko ay si Rain. Single mom ako, at 5 taon na akong nasa ibang bansa. Noong umalis ako, iniwan ko si Rain sa piling ng nanay ko, ang lola niya. Sa huling yakap namin, ramdam ko ang takot niya. Ma, wag ka sanang magtagal. Hindi ako magtatagal anak, sabi ko. Alam kong kasinungalingan iyon, pero minsan kailangan mong magsinungaling para lang makaalis. Unang taon ko sa ibang bansa, araw-araw kaming magka-video call. Pinapakita niya ang assignments niya. Binibilang ko ang oras ng trabaho ko para lang makatawag. Pagod ako, pero masaya, kasi alam kong may dahilan. Ikalawang taon, mas bihira ang tawag. Mas madalas ang mamaya na lang ma. At sa ikatlong taon, tahimik na ang cellphone ko. Kapag tumatawag ako, madalas busy. Doon na nagsimulang magsabi ang nanay ko, Laura, napapasama na si Rain sa barkada. Lagi silang nasa labas. Minsan napapasama sa gulo. Noong una, away lang. Sigawan sa kanto. Suntukan sa basketball court. Sabi ko sa sarili ko, normal lang yan. Binata na. Pero hindi pala normal ang binatang walang ina sa tabi. Ika-4 na taon, sunod-sunod na ang balita. Hindi na pumapasok sa klase, bagsak ang grado, na suspinde, nadadamay sa rambol tuwing gabi. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisam. Iniisip ko kung anong oras sa Bukidnon. Kung kumain na ba siya. Kung may nagtatanong ba kung okay lang siya. Isang tawag ang nagpabago ng lahat. Umiiyak ang nanay ko. Laura, nahuli si Rain. Ha? Bakit ma? May kasama siyang barkada, may droga. Parang huminto ang mundo ko. Parang may humigpit sa dibdib ko hanggang hindi na ako makahinga. Ang anak ko. Ang batang ayaw palitan ang sinelas niyang imaswerte. Ngayon ay nasa rehab center. At ang pinakamasakit, hindi pa rin ako makauwi. Habang si Rain ay nasa rehabilitation center sa Pilipinas, ako naman ay nag-aabang lang sa balita ng nanay ko. Kanina, tahimik lang siya. Minsan galit. Minsan tinatanong kung kailan ka uwi. Minsan ayaw magsalita kahit kanino. At doon ko napagtanto, hindi lang pala droga ang nilalabanan ng anak ko. Mag-isa rin siya. Tuwing gabi sa dito sa malayong bansa, hawak ko ang cellphone ko. Gusto kong umuwi. Gusto kong yakapin ang anak ko. Gusto kong maging ina at hindi lang puro padala. Pero kapag umuwi ako, wala akong trabaho. Wala akong maibigay, hindi ko mabili mga gusto niya, wala akong maibibigay na magandang buhay. At kung manatili ako dito, may pera, may kinabukasan, pero baka wala na akong anak na babalikan. Kaya ngayon, gusto kong itanong sa inyo. Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Umuwi na lang ba ako sa Bukidnon para samahan si Rain, magpakaina sa tabi niya, kahit wala akong maibigay na marangyang buhay? O magpatuloy dito sa ibang bansa, tiisin ang lungkot, para balang araw ay kunin ko na lang siya, kahit hindi ko alam kung huli na ang lahat? Ano ang mas mahalaga, ang presensya ng isang ina o ang pangakong magandang kinabukasan? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, anong pipiliin mo?